Nakita ba ng witness mo na sinulat yon? Nakita ba niya? Your Honor, we can... No, please answer my question. No, Your Honor. Okay, magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga subscriber po na nandito ho lagi, na sumusuporta po sa ating YouTube channel. Sa mga datihan ko po mga subscriber po na hindi po lumubay o hindi po tawag nito, hindi ho kayo hindi nyo ko pinapabayaan dito sa aking YouTube channel. Marami pong salamat sa inyong lahat, sa ating mga subscriber po na bagong dating ho. Welcome po sa ating YouTube channel. Sa mga subscriber po natin, mga silent ho na nanonood lang ho dyan, marami pong salamat sa inyong lahat. At sa shout out ko na rin po sa hang lugar diha sa Pilipinas, sa San Carlos, Pilar, Bohol. Shout out po sa taga Bohol. Okay, sa mga kaigsuonan diha, sa mga kaparyentihan, mga silingan. Ingat-ingat po kayo mga kapwa ko OFW, lalo na dito sa bandang Europe, na magkalapit-lapit lang ho kami dito ng bansa, sa Asia, sa Australia, Amerika, Canada, o saan mga panig man ng mundo kayo ngayon. So ingat-ingat po tayong lahat. Okay. Itong reaction natin dito, itong si Luistro na nagkaroon ho ng parang hindi siya nagiging abogada dito sa kaharap niya si una dito, kaya Senadora Pia Cayetano natin ang gawa ng reaction dito, na mahilig to si Luistro sa mga pinipilit niya ang gusto nila sa prosecutor. Gusto nila yung mga dokumento kahit mali na nga, ipipilit pa rin nila. Nandiyan na nga, naghihiring na nga kayo, ang basihan niyo dyan, lahat na yan, tinitingnan niyo lahat yan dyan. Ngayon natikman niya itong si Senadora Pia Cayetano. Akala siguro ni Luistro ba na yung dating gawin niya sa House of Representatives, na porket siya ang lead prosecutor, ang feeling niya kasi dito sa kanyang sarili ngayon ay sikat na siya, porket ako dito, ito yung ko, kaya siya ngayon hindi siya umubra, hindi siya nakapurma dito kay Pia Cayetano. Ipasok natin yung siya, parang basang sisiw si Luis dito kay Senadora Pia Cayetano. Ipasok ko muna to. Pagkatapos kay Pia Cayetano, mamaya mayroon tayong video din niya na kay kay Senador Chis Escudero. Okay, kay Senadora Pia Cayetano muna tayo. Do you consider Las Canas an important witness for you, for the prosecution? With all due respect, Your Honor, the purpose of the testimony is to present what transpired during the investigation of the Special Task Force. As to whether or not what probative value it holds, it is not part actually of the decision of the prosecution, as what we are intending to do here is to present only what happened during the investigation of the NBI, Your Honor. Mr. Presiding Officer, the rules of evidence are very clear. You either present a witness who provides your testimony, or you present a document. And in terms of documents, Rule 132, Section 19 says there are two classes of documents: public documents and private documents. Included in public documents are documents acknowledged before a notary public. Yung pinakitang document is not acknowledged by a notary public. Pwede naman din ang private documents, that's the other class, if it can be shown and authenticated in any of the following manner. The person saw the document executed or written. Nakita ba ng witness mo na sinulat yon? Nakita ba niya? Your Honor, we can... No, please answer my question. No, Your Honor. The next manner of authenticating by evidence of the genuineness of the signature or handwriting of the maker. The defense said ni walang original signature doon. Do you disagree with that? We don't, Your Honor. Okay, and the third, by other evidence showing its due execution or authenticity. Did you provide? No, Your Honor. Okay, so simple lang, Mr. Presiding Officer. They're trying to prove something by showing a document that any law student
Even yung mga kababayan natin na nakikinig na ngayon na ang dami ng alam sa procedure, will tell you na hindi acceptable yon. And with all due respect, katulad din nung kahapon na humingi ako ng payo sa inyo, again, I will not name names, we had a discussion in caucus na you cannot unsee what you see. You cannot unhear what you hear. So pinalabas yun. Wala akong problema na palabasin yun, pero do your job and present the proper witness and the proper documentation to do that. Do your job. I'm addressing this, Mr. Presiding Officer, to us as a body. Kasi hindi tama yun. Magdidesisyon tayo, you warn us, pero pinabayaan natin na makita yun. Minamarkahan pa, submarkings. What's the purpose of all that? May I respond, Your Honor? Not really. I don't believe because there I was a already question. answered. I already asked you the questions, and you had a chance to respond. Yes. I There give was the no floor. question posed, or I was There's none, yes. telling the lead prosecutor. I move to my next point, Mr. Presiding Officer. Parang ano no, para siyang nabulunan sa kanyang kinakain. Akala mo kasi, Luistro, yung gawain mo sa House of Representatives, yung mga attitude nyo doon, no? Nakikita ko kayo doon kasi, ang yayabang ninyo. So, kung fair lang talaga ang laban dito sa impeachment ni BP Sara, no? Kung hindi lang talaga to paulanan ng pabahain ng pera dyan sa mga senador para bumaliktad yung iba dyan, palagay ko itong impeachment ni BP Sara dito sa mga, lalo ito yung ano, itong yung threat daw sa mag-asawang Marcos sa kay Martin Romualdez. Tagilid ang mga ano nito. NBI director na nga yan nandyan ngayon eh. Hindi nga siya makapurma-purma. Hinihingal nga si Matibag ngayon dyan sa mga ditong sa cross-examination itong si Attorney Bintulan ba yun? Ha? Hindi siya makaano dito eh. May halo ng pikon-pikon itong si Matibag at ito pa si Luistro. Ginamit ang kanyang angas noon doon sa sa parang sa Quadcom, ito pa ngayon sa sa Justice Committee niya doon sa House of Representative. Oo. Ginagamit niya ang angas. Hindi siya nakapurma ngayon dito. Tinapatan siya ni Senadora Pia Cayetano. O ito pang ito pa yung isang argumento ni Luistro na hindi rin umubra dito sa sa presiding officer na si Chis Escudero. At itong abogado na si Binluan pala. O si Binluan hindi nakapurma rin dito. May pinipilit siyang dokumento eh. O ipasok natin. Your Honor, manifestation. Counsel for respondent may proceed. All right. Your Honor, this pertains to an affidavit of Arturo Las Cañas. And on page 186, Your Honor, of such affidavit, it appears that even the signature is not a wet signature. It's a printed copy. And there's a subscription and sworn to portion thereof. But it's not notarized at all. So this is a mere scrap of paper, Your Honor. Counsel, Your Honor, the document is being presented only to seek confirmation from the witness that he is referring to this particular document as part of the investigation of Special Task Force. We are not presenting it to prove the truthfulness of the contents of the affidavit. The question only, Your Honor, is whether or not this is the document that was part of the consideration of the Special Task Force in investigating on the threat by the President to the life of the Just President. a short Your Honor. rejoinder, Your Honor. counsel may give a rejoinder Then or we- additional manifestation. Then we will not allow this witness to build on the basis of a mere scrap of paper, Your Honor. Counsel, it was the counsel for respondent who chose to use this copy instead of the one previously marked. That I presume is either certified true or contains a more complete signature. Then I would have to clarify, Your Honor, that it is our position. Well, it's first of all, we are not in the position to choose for this witness. But in the event that they use this document, we manifest, Your Honor, upon perusal that such document is unsigned and unnotarized, Your Honor. This is an affidavit. So in other words, without the proper notarization and without the proper signature, then it is a mere scrap of paper. We cannot allow this witness to build his testimony based on this document.
Your Honor, in fact, Your Honor, we request, Your Honor, that this court peruse also page 186 of such document. Before the court makes the presiding officer makes a ruling, Your Honor. the pre-marked document, is it notarized? Your Honor, may I raise a question to the witness so that he will answer and enlighten us on why the document is not notarized? You may, counsel. So you're admitting that it's not even Yes, your Your pre-marked Honor. copy is not notarized, whether we use that copy or this one. We admit to that, Your Honor. The witness will please explain why he is using in his investigation a document and or affidavit that is not subscribed to or under oath. So it is not even an affidavit, but merely a statement. Alam niyo po, Your Honor, sa law enforcement po, meron po tayong mga tinatawag na open source intel. At ito po ay pinadala sa atin at atin pong susundan. At kaya nga po, ang aming pong investigasyon ay isang continuing investigation, open, continuing and active investigation, sapagkat ito bang ganitong dokumento ay amin ding ikukumpara pa. Subalit malaki po ang value ng mga itong bagay sa amin, sapagkat ito po ang nagbibigay rin sa amin ng direksyon at mga leads upang amin pong magampanan ang aming pong tungkulin na mag-imbestiga. So for the second time and for the sake of clarity, and then for the information and guidance of the senator judges, the document being identified by the witness is unsigned, is not notarized, not under oath, and it is only as to the fact that they used this document in their investigation or as part of their investigation, but not as to the truth of the allegations contained in that unsubscribed document that was not made under oath. Also unsigned, Your Honor. Sorry. Unsigned. Also May I make unsigned the because there's a manifestation, Your Honor? signature, but it appears to be a photocopy, so it doesn't qualify as a signature. With the additional manifestation of the respondent, so noted, what is the manifestation of the counsel for the prosecutors? Your Honor, based on the ICC, as relayed to us by our witness in the next article or in the last article that we will present, the ICC does not require notarization of document. Noted, but we are not the ICC counsel. Bakit mo ipasok yung dokumento na walang pirma, walang notaryo, na ang inyong trabaho dyan ngayon, nag-imbestiga kayo? Kapag notaryado nga, tinitrace ninyo kung saan ang notary public ang dokumento nyo pinagawa ng notaryo. Kapag questionable yung abogado doon, hindi nyo tinatanggap yan. Yan pa kaya yung kay Las Cañas? Tapos ihahambing pa niya doon sa ICC? Kasi okay naman daw yun sa ICC? Huy, tanga. Huy, tanga, Luistro. Abogada ka ba talaga? Congressman ka ba talaga? Gumagawa ba talaga kayo ng batas? Anak ng puso naman talaga to. Saging tong mga to eh. Gumagawa ba talaga kayo ng batas para kayo lang mismo din ang kayo rin pala ang babali sa batas? Binabali nyo na ng husto tong batas ngayon eh. Ibig sabihin nitong impeachment ni BP Sara, wala pa talaga sila ditong konkretong ebidensya. Ngayon, nasundan namin tong impeachment ngayon. Para sa akin ito, tagilid na itong impeachment ni BP Sara, itong yung article of impeachment for ilan ang galing sa NBI. Mabibigat ho yung pagkasabi NBI kasi NBI mabibigat sa investigasyon yan. Itong si Matibag nga, sabi ko nga, nagpang-abot yung hininga niya eh. Hindi niya alam kung saan siya. Dapat nagpadala kayo ng dyan, yung oxygen dyan, baka mamaya atakihin si Matibag bukas. Tapos naka-schedule to Lunes. Bakit sumipot to Martes? Tapos isa pa, inamin ni Matibag, nilaglag niya nito si Luistro. Na si Luistro, nagkita pala sila twice. Nagkita sila dito para gagawin yung statement niya siguro diyan pag witness niya ngayon sa impeachment niya diyan sa House of Representatives, sa Senado, sa impeachment. Nagtatrial na kayo diyan, Luistro. Mga dokumento ninyo, yung mga luma pa kay Las Cañas, binubunot niyo yan para ipasok diyan sa impeachment para sabihin niya malakas ang inyong ebidensya. Saan ang ebidensya niyo ngayon? Ako hindi ko na abogado ako
Kunti lang naman kaalaman ko, nasundan ko tong impeachment ngayon, naintindihan ko. Sabi ko, ano ba talaga? Gusto nila palitawin itong kung sino yung hinahire daw ni VP Sara para doon sa mag-asawa at saka si Martin Romualdez. Hindi nila maipakita biro mo, yung NBI ngayon, anyan pa, nagbi-build up pa itong investigation niya. Ilang buwan pa bago to lalabas daw? 6 months? Anong to? Yun nga tama nga, fishing expedition ang ginagawa ninyo. Ito si Luis to kasi, ang hilig nito niya, magyabang. Ngayon, ang yabang mo, ewan ko, parang hindi masyado siyang na-expose dito. Siguro yung laway niya, hindi siguro umubra ngayon dito. Kaya sumablay dito si Luistro. Hindi nakapurma kay Pia Cayetano, hindi nakapurma kay Chis Escudero. Pinipilit niya Imagine mo, ako mismo, magtatanggap ako ng ganito na ito yung pag-uusapan natin, ito yung i-endorse natin para magiging kaso sa Vice Presidente. Impeachment ho ito. Bakit? Walang pirma, walang notaryo. Ano to? Sus. Anong ginawa nito ngayon sa impeachment ni VP Sara? Binababoy niya nga ninyo si VP Sara. Tapos, ayun pa, ang mga dokumento ninyo, kulang-kulang pa, binababoy ninyo itong nangyari ngayon sa mga itong mga witness ko ninyo na binababoy ninyo husto itong impeachment na yung court dyan sa Senado. Pambihira naman kayo. Maawa naman kayo sa tao talaga. Huwag nyo nang sabihin na ang mga tao nanonood dyan sa impeachment na lahat yan mga walang alam, lahat ng mga tanga, lahat yan mga bubo. Pambihira naman talaga. Nakakapikon talaga. Nainis ako dito kay Luis Troy. Ngayon, yung kay Pia Cayetano, parang napahiya siya doon, parang hindi niya maintindihan yung sarili niya. Pahiya siya doon nakita niyo pero di niyo pinapansin. Narinig niyo pero wala pa rin kayo, hindi pa rin niyo pinapansin. Yun ang sabi ni Pia Cayetano. May mga rules na tayo dito sa caucus na ginagawa natin, pero ngayon nag-iba na naman kayo. Pambihira talaga. Di napahiya siya doon. Tiklop siya kay dito sa dalawang senador, dito sa kay dito kay Pia Cayetano at saka kay dito sa kay Chis Escudero. Chis, ayusin mo pa. Ayusin mo pa. Baka sakali mag-iba na naman yung utak diyan sa sa majority at papalitan ka diyan di alam na. Ayusin mo lang, Senador Chis Escudero, kasi nakikita ko dito sa pagka-presiding officer mo. Mayroong hindi masyadong ko doon na hindi ko nagustuhan, pero mas marami akong nagustuhan sa ginagawa mo ngayon. Sige, patuloy lang para kami nagmamasid din. Mga OFW, masid-masid tayo dito.